Ibalik mo sa akin yan. Parang awa mo na. Pambili ko yan ng gamot ko, Errol. Ang damot mo naman. Ibabalik ko rin naman sa'yo eh. Hihiramin ko lang naman. Palagi naman ganyan ang sinasabi mo. Pero hindi mo naman ibinabalik. Ang kulit mo namang matanda ka. Hihiramin ko nga lang sabi. Para hindi mo ako apo ah. Kung pagdamutan mo ako. Mabuti pa ibang tao eh. Napapahiram mo. Samantalang akong apo mo. Hindi mo lang mabigyan ng pera. Nagmamakaawa ako sa iyo, Apo. Pambili ko yan ng gamot ko. Alam mo naman lagi ako sinusumpong ng hika ko. Ay, tama na nga. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin kong pera mo. Humingi ka na lang ulit sa mga pera mong apo. Errol, Apo, ibalik mo ang pera ko. Saan ka pupunta? Ibalik mo muna ang pera ko. Araw-araw na ganun na lang ang senaryo ng maglola. Naiiling na lang ako habang nagsasampay ng mga nilabhan kong mga damit. Nasundan ko pa ng tingin ng papalayong binata. Sinalubong pa siya ng mga kaibigan niya na sa unang tingin pa lang, alam nang walang mabuting gagawin. Hanggang ng mga oras na yon, naririnig ko pa rin ang pagpalahaw ng matandang babae. Nang matiyak na malayo na ang apo nito, saka ko tumawag sa bahay nila. Asok ka, Iha. Narinig ko po na nagtalo na naman kayo ng apo nyo. Ano na naman po ang ginawa niya? Pinilit niya kasi kunin ang pera ko. Pambili ko sana yun ng gamot. Malimit kasi kung sumpungin ang hika ko ngayon dahil malamig ang panahon. Ang tindi naman po ng apo nyo. Hindi na naawa sa inyo. Bakit hindi niyo po isumbong sa mga magulang mga katarantaduhan ng apo nyo? May sarili na kasi buhay ang mga magulang ni Errol. Matagal na silang hiwalay. Minsan, ayoko na rin magsabi dahil wala rin naman silang ginagawang aksyon. Pero Lola, kayo po ang piniperwisyo ng apo nyo eh. Hindi naman niya siguro gagawin na saktan ako, Iha. Salamat nga pala ha. Lagi kang nariyan. Nahihiya na tuloy ako sa iyo. Lagi mo na lang kasing nasasaksihan ang ginagawa sa akin ng apo ko. Wala po yun, Lola. Sino po bang magdadamayan kundi tayo-tayo lang din ng mga magkakapitbahay? Bago ko iwan si Lola, inayos ko muna ang mga natumbang upuan. Marahil nasagi ng apo niya kanina habang nagtatalo silang maglola. Hindi ko maiwasan na mahabag sa matandang babae. Mag-isa na lang kasi to sa buhay niya. Ang apo naman nitong si Errol ay hindi talaga doon nakatira. Pasulput-sulput lang doon ang binata tuwing may kailangan sa matanda. May 5 anak si Lola Nara na may sari-sarili na ring pamilya at nakatira sa ibang barangay. Ang bahay na tinitirhan niya ay bahay na ipinagawa ng yumao nitong asawa nung nagsasama na sila. Ako naman ay may ilang buwan pa lang na naninirahan sa lugar na ito, kasama ng nanay ko. Napatira kami dito dahil ang bahay na kasalukuyan naming tinitirhan ay pinamana sa nanay ko nang namatay niyang matandang dalagang tiyahin. Ang lalim naman ng iniisip mo. Ay, nandyan na po pala kayo, Nay. Tulungan ko na po kayo. Ang daming tao sa palengke, palibasa araw ng Sabado. Bakit nga pala tulala ka na naman? Wala lang po. Siguro nangialam ka na naman sa kapitbahay nating matanda dyan, no? Naawa kasi ako kay Lola kung paano siya tratuhin ng apo niya eh. Hindi nga naaawa ang mga kaanak eh. Kailangan ba tayo maawa sa matandang yun? Alam ko naman po na naaawa kayo kay Lola Nara. Nagkukunwari lang kayong walang pakialam. Ay nako, gutom lang yan. Ilabas mo nga yung sa bayong yung lugaw na binili ko. At nang makapag-almusal na tayo. Sige po, ako na lang din po ang bahalang maglinis sa mga isdang binili nyo. Habang nag-aalmusal kami, hindi pa rin maalis sa isip ko ang matandang babaeng kapitbahay namin. Hindi naman ako nag-aalala dito dahil malakas pa naman at nakakakilos pa sa kabila ng edad nito. Ang inaalala ko lang talaga ay ang apo nitong si Errol tuwing pumupunta sa bahay nito.
Dahil pinalaki ako ng mga magulang ko sa mabuting pangaral at pagpapahalaga sa mga nakakatanda, hindi ako makapaniwalang may mga taong katulad ng apo nito na walang modo. Hindi ko tuloy maiwasan na magsalubong ang mga kilay. Pinansin na naman tuloy ako ni nanay. Baka pagbalik natin ng probinsya matanda ka ng tignan. Lagi na lang kasing nakakunot ang noo mo. Si nanay talaga, ako na naman ang nakita. Dadalawa lang naman tayo dito sa bahay. Sino pa ba makikita ko? Hindi ko lang kasi maiwasan na hindi mainis sa apo ni Lola Nara. Naisip ko lang, ano kayang klase ang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya? Walang galang. May narinig akong usap-usapan sa labas. Yung Errol pala na yun lulong di umano sa pinagbabawal na gamot. Kaya siguro ganun kagaspang ang ugali. Talaga po? Adik palang lalaking yun? Eh di mas lalong delikado si Lola Nara sa kanya. Hindi naman siya sinasaktan ng apo niya. Malimit lang siyang bulyawan at hingan ng pera. Hihintayin pa ba natin na saktan si Lola Nara? Hindi yun ang pinupunto ko. Ang sakin lang huwag ka nang mangialam pa. May mga anak naman si Aling Nara. Siguro naman alam nila ang ugali ng lalaking yun at bisyo. Dapat sila ang gumagawa ng paraan para matigil na ang ginagawa niya sa matanda. Kaso nga po, matagal nang hindi pumupunta dyan ang mga anak ni Lola Nara. Naku, wag na nga natin yung pag-usapan. Nakikita ko sa iyo masyado ka na apektado sa nangyayari kay Aling Nara. Naaawa lang po ako sa kanya. Kayo ba, hindi naaawa kapag naririnig niyo kung paano sigaw-sigawan ng apo niya? Naaawa din, pero ano magagawa natin? Dayo lang tayo dito. Baka mamaya niyan sa pakikialam mo pati tayo madamay. Ipagdasal na lang natin si Aling Nara. Yun lang ang magagawa natin. Marahan na lang akong tumango kay nanay bago ko inubos ang natitirang lugaw sa mangkok ko. Pagkatapos agad ko na rin nilinisan ng mga isdang pinamili ni nanay sa palengke. Mula pagkabata, mahilig na talaga kami sa isda. Palibhasa kasi malapit lang kami sa dagat. Pagkatapos naman ng pananghalian namin, nagpaalam na si nanay na pupunta sa kapitbahay, kung saan naghihintay na ang mga kalaro niya sa bingo. Ako naman, kinuha ko ang isang aklat sa ilalim ng higaan. Itinatago ko talaga yun kay nanay. Ayaw kasi niyang nakikita ko na pinag-aaralan ko ang aklat na yun. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa ko nang makarinig ako ng sigawan. Pinakinggan ko yung maigi. Mukhang nakikipagtalo na naman si Lola Nara sa apo niya. Itinago ko muna sa ilalim ng kama ang aklat at saka ko lumabas ng bahay namin. Naabutan ko pa na nagsisira ng gamit si Errol. Sa tindi ng inis ko, nakalimutan ko ng babae ako at baka ikapahama ko ang panghihimasok ko sa kanila. Talaga bang sira na ang ulo mo? O sadyang adelantado ka lang talaga? Sino ka naman? Na basta lang susugod dito? Kapitbahay niyo ako. Yan lang ang bahay namin. Kaya tuwing nagpupunta ka dito at ginugulo mo ang lola mo, dinig na dinig ko ang mga sinasabi mo sa kanya. Kapitbahay lang pala Akala mo naman kung sino ka. Hoy, huwag kang makialam dito Umuwi ka na kung ayaw mong madamay. Ikaw ang umalis dito. Huwag mong guluhin si Lola. Talagang ginagalit mo ako Wag! Maawa ka naman sa kanya, apo. Mabait na batang yan si Ninya. Hayaan mo na lang siya. Kinakampahin niyo pa yung babaeng to? Siguro siya nagsusulsul sa inyo para pagdamutan ako, no? Hindi yan totoo. Ikaw ka to walang pakundangan kung kunin ang pera ko Ang mabuti pa umalis ka na. Iwan mo na si Lola Nara. Nagpatawag na ako ng barangay tanod para pumunta sila dito. Ano? Ginawa mo yun? Pagsisisihan mo talagang ginawa mong pakikialam. Diyan na nga kayo! Parang gusto kong bumunghalit ng tawa sa mga oras na yun sa nakita kong takot sa anyo ni Errol. Habang paalis nga, palingalinga pa siya sa takot na makasalubong ang mga tanod. Sa totoo lang, wala naman talaga akong pinapatawag na kahit sino.
Kanina napansin ko ang kakatuwang kilos ni Errol at ang malikot ng mga mata nito. Namumula rin yun na para bang ilang araw na siyang hindi natutulog. Nagkahinala tuloy ako na baka totoo ang sinasabi ni nanay tungkol sa kanya. Nangunot na naman tuloy ang noo ko. Napapailing na lang ako sa sarili ko na hinarap si Lola Nara. Ayos lang po ba kayo, La? Oo, iha. Salamat sa iyo, ha. Kung hindi ka dumating, malamang mas malala ang nangyari sa pagitan namin ng apo ko. Humihingi na naman po ba ng pera sa inyo? Oo. Kaya lang wala talaga akong pera ngayon eh. Nang hindi ko mabigyan, nagwala na siya. Saan naman kaya niya dinadala ang perang hinihingi niya sa inyo? Marami kasing mga kaibigan ng apo kong yan. Katulad niya puro tambay at asa pa din sa mga magulang. Wala po bang bisyo ang apo nyo? Baka isa rin po yun sa dahilan ng madalas niyang paghingi ng pera sa inyo. Sa totoo lang, wala akong nababalitaan na may bisyo si Errol. May nalalaman ka ba? May chismis po kasi sa lugar natin. Di umano nag-a-addict daw po ang apo nyo. Ano ka mo? Totoo ba yan? Abay, wala akong alam. Kaya po, Lola, mag-iingat po kayo lalo't mag-isa lang kayo sa bahay nyo. Salamat, iha, sa pag-aalala mo. Huwag ka mag-alala. Magdodoble ingat na ako sa susunod. O paano po? Babalik na po ako sa bahay namin. Tumawag lang po kayo kapag may kailangan kayo, ah. Pagkatapos kong masigurong maayos na ang kalagayan ni Lola Nara, nagmamadali na akong bumalik sa bahay namin. Binalikan ko ang aklat at sakay tinuloy ang pagbabasa. Itinigil ko lang yun nung dumating si nanay. Napansin ko agad na ngiting-ngiti siya. Nanalo siguro kayo sa bingo. Abot hanggang tenga yung ngiti nyo eh. Nakatsamba lang naman. Sadyang araw ko ngayon kaya sinuwerte. Kanina pala, Nay, bumalik na naman ang apo ni Lola Nara sa bahay niya. Inaway na naman niya ang matanda. Pinuntahan mo naman. Wala naman ibang sasaklolo kay Lola Nara eh. Nakakaawa naman kung pababayaan ko lang. Paano yan kapag umalis na tayo sa lugar na to? Hindi mo na siya matutulungan. Uuwi na po ba tayo sa probinsya? Naisip ko kasing ibenta na lang tong bahay na to. At umuwi na lang tayo. Masyado kasing mahal manirahan dito eh. Lahat ng bilihin mahal. Aba, mamumulubi tayo rito. Kailan po tayo uuwi? Di kapag nabenta na ang bahay na to, nagpatulong na ako sa isang kakilala para mapadali. Kapag naibenta na ang bahay na to, itatabi ko na lang ang pera para sa kinabukasan mo. Ayaw niyo po kasi akong payagan na magtrabaho eh. Ayoko lang kasing mapariwara ka rito. Malakas ang pakiramdam ko na hindi ka makakahanap ng maayos na trabaho dito. Doon na lang sa probinsya nating pagbalik. O di kaya bumalik ka na lang sa pag-aaral mo. Gamitin mo ang perang mapagbebentahan ng bahay na to. Sa tingin niyo ba ayos lang sa tiyahin niyo na ibenta ang bahay na to? Sa tingin ko naman ayos lang. Wala naman siyang ibinilin na bawal ibenta ang bahay na to. Matanong ko nga pala, Nay, bakit tumandang dalaga ang tiyahin niyo? Si Lola. Nadala yata. Kasi ang kauna-unahan niyang nobyo iba ang pinakasalan. Mula nga nun hindi na siya umibig pa. Mabait po ba siya nung nabubuhay siya? Bakit ni minsan hindi siya dumalo sa atin sa probinsya? Sa totoo lang masungit ang tiyahin kong yun. Tipikal sa matandang dalaga. Tanging ako lang ang nakasundo niya. Ako naman kasi hindi ko nilalagay sa dibdib ko ang masasakit na salita na binibitiwan niya sa akin noon. Kita mo, nagbunga rin naman ang mga pagtitiis ko nun sa ugali niya. Sa akin napunta ang bahay na to. Sa totoo lang hindi ko rin gusto ang lugar kung saan kami nakatira. Malayo kasi ito sa probinsyang kinalakihan ko. Dito kasi sari-sari ang mga taong nakatira na kailangan naming pakibagayan. Maingay din at magulo ang lugar. Sa umaga, imbis na asikasuhin muna ang bahay at mga anak na papasok sa eskwelahan, mas inuuna pa ang pagmamarites ng mga babaeng asawa. Kaya naman umayon na lang ako kay nanay na ibenta ang bahay na minana niya sa tiyahin
at saka kami bumalik ng probinsya. Nang sumunod na araw, naging tahimik naman ang bahay ni Lola Nara. Ilang araw ko na napapansin na hindi pumupunta ang apo niya. Minsan wala si nanay, naiinip ako kaya naisipan kong mangapit bahay. Naabutan ko si Lola Nara sa likod bahay at nagwawalis ng mga nalaglag ng tuyong dahon ng duhat. Agad siyang ngumiti nang makita kong palapit. Naabala ko po yata kayo sa ginagawa niyo. Hindi naman. Tapos na rin naman ako sa ginagawa kong pagwawalis. Ilang araw ko na kasing hindi nalilinis ang likurang bahaging ito ng lupa ko. Kumusta naman po kayo dito? Ginugulo pa rin ba kayo ng apo niyo? Hindi na. Galing nga dito kahapon. Humingi ng despensa sa akin. Isinumbong ko kasi sa ama niya. Babait naman ang batang yon. Baka lang kako nagre-rebelde. Dahil naghiwalay ang mga magulang nung bata pa siya. Siguro nga po. Pero hindi sapat yon para bastusin niya kayo. Ay, sana magbago na ang apo kong yon. Sa lahat ng mga naging apo ko, bukod tangi siya lang ang gano'n ang pag-uugali. Sana nga po magbago na siya. Baka po mamaya makahanap siya ng katapat niya. Ako na ang humihingi ng despensa sa ginawa ng apo ko sa iyo, ha? Maiba nga pala ko. May kailangan ka ba sa akin, Ninya? Ay wala po. Wala po kasi si nanay sa bahay. Tapos na rin naman po ang gawain ko. Kaya naisipan kong pumunta rito. Ganun ba? Minsan naiinip din ako kapag wala nang ginagawa. Naghahanap din ako ng makakakwentuhan. Kaya lang wala naman may tiyaga na makipag-usap sa matandang katulad ko. Bukod tanging ikaw lang ang nagtsatsagang makipag-usap sa akin. Lola, huwag niyo po sanang mamasamain ang itatanong ko Bakit po hindi ata dumadalaw sa inyo ang mga anak niyo? Ang totoo niyan, Iha, simula na magkaroon sila ng sari-sariling pamilya, nawala na talaga sila ng oras sa akin. Yung bunso ko namang anak, pinipilit ako na pumisan na sa kanila, pero ako ang ayaw. Hindi ko kasi kayang iwan ang bahay na to. Puno kasi ng alaala ng yumao kong asawang bahay na to. Naiintindihan ko po kayo, Lola. Pero wala po ba kayong apo man lang na maaaring samahan kayo dito? Ay nako, ayoko naman na abalahin ko pa sila. Malakas pa naman ako. Huwag lang akong aatakihin na hika ko. Pwede ko naman po kayo puntahan dito kapag wala akong ginagawa sa amin. Salamat, Iha. Napakaswerte ng nanay mo sa'yo. Bukod sa maganda na napakabait pa. Nakaharamdam naman ako ng pamumula sa papuring yun ni Lola Nara. Hindi tuloy ako nakapagsalita. Yun kasi ang kauna-unahang napuri ako ng ibang tao. Marahil nababaitan lang sa akin ng matandang babae. Dahil lagi akong sumasaklolo sa kanya. Hindi na rin ako nagtagal pa kina Lola. Malapit na rin kasi magtanghalian. Kailangan ko na rin magluto at baka biglang dumating si nanay sa bahay. Nang mga sumunod na araw, malimit ko na naman makita si Errol sa bahay ng lola niya. Isinama pa niya ang mga kaibigan nito at sa tapat pa mismo ng bahay nag-iinuman. Nakakakuha na rin sila ng atensyon ng mga kapitbahay dahil sa malakas na boses at tawanan nila. Diyan pa talaga nila naisip mag-inuman? Hindi man lang inisip ang lola niya. Siguradong magkakagulo na naman sila mamaya. O ikaw ha, huwag ka nang makialam sa kanila. Baka kung anong gawin sa'yo ng lalaking yan. Hahayaan na lang po ba natin na maltratuhin yung matanda? Pwede naman tayong tumawag ng barangay tanod kung sakaling may hindi magandang gawin ng lalaking yan sa lola niya. Basta ikaw, umiwas ka sa gulo. Tumango na lang ako kay nanay nang hindi inaalis ang tingin sa labas ng bintana, kung saan tanaw ko ang pag-iinuman ni Errol at mga kaibigan niya. Maaga rin kaming nahiga ni nanay ng gabing yun, pero hindi ako dalawin ng antok. Pagtingin ko sa orasan sa dingding, pasado 10:00 pa lang. Kanina pa tahimik sa kabilang bahay. Mukhang maaga rin natapos ang inuman nila.
Lingid sa akin ng mga oras na yun, nanginginig sa takot si Lola Nara dahil sa kanyang apo. Saan nasabi ang pera mo eh? Saan mo tinago? Wala pa akong pera, Apo. Hindi pa ako binibigyan ng mga anak ko. Sinungaling! Alam ko meron kang pera ditong tinatago. Kaya ilabas mo na! Wala nga talaga. Bakit pa ayaw mong maniwala? Sinungaling ka eh! Kaya paano ko maniniwala sa'yo? Wag na wag mo ko matawag-tawag na sinungaling. Apo lang kita. Kahit ang ama mo, hindi ako sinasagot-sagot ng ganyan. Ganun ha? Ano ba? Huwag ka manira ng mga gamit dito. Tigilan mo yan. Lahat ng gamit mo rito, babasagin ko kapag hindi mo ko binigyan ng pera. Kaya ilabas mo na! Sumusobra ka na talaga. Makakarating sa ama mo ginagawa. Huwag mo ko tinatakot! Matanda ka! Bitiwan mo ko. Bitiwan mo ko. Sasakaling kita kapag hindi mo ko binigyan ng pera! Ola! Ola! Bibigyan na kita. Magbibigay ka rin pala eh. Gusto mo bang umabot tayo sa ganito? Eto na pera. Umalis ka na sa bahay ko. Bahay ko rin to. Huwag mong kalilimutan na ang ama ko nagsabi na bantayan ko kayo rito. Pues, umalis ka na sa bahay na to. Hindi ko kailangan ng kasama. Kung ikaw lang din ang magbabantay sa akin. Baka mamaya papadali pa ang buhay ko. Wala ka na magagawa. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, dito ako titira. At magkakasama tayo rito. Matapos makuha ni Errol ng pera kay Lola Nara, tumalilis na rin siya ng alis. Naiiwang naiiyak na lang sa awa sa sarili ang matanda. Sa kabila ng galit na nararamdaman, hindi maiwasan ni Lola Nara ang matakot sa sariling apo. Pakiwari niya, parang hindi na ito ang batang naalagaan niya nung munting bata pa ito. Hindi tuloy niya maiwasan na mag-isip na baka nga totoong nakarating sa kanyang balita na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang kanyang apo. Nang mga sumunod na araw, napapansin kong hindi naglalalabas ng bahay si Lola Nara. Lagi ring sarado ang pinto at bintana ng bahay nito. Pero alam kong nasa loob lamang siya. Dahil minsan nakakakita ko ng usok na galing sa panggatong tuwing nagluluto siya. Si nanay naman, lagi nang wala sa bahay namin. Sabi niya, inaasikaso niya ang pagbebenta ng bahay na tinitirhan namin. Mabigat ang pakiramdam ko ng araw na yun. Parang ayokong kumilos para magluto. Naalala ko pala, malapit na ang buwan ng dalaw ko. Naisipan ko nilang na bumili ng lutong ulam sa kanto. Biglang nag-init ang ulo ko nang makasabay ko sa pagbili ang apo ni Lola Nara. Malayo pa lang nakangisi na siya sa akin. Nakakarating ka rin pala dito? Akala ko hanggang sa bahay ka lang ni Lola. Natural, may mga pa ako eh. Malayo talagang mararating ko. Hindi katulad mo na hanggang dito lang sa lugar natin. Di ko yata gustong tapas ang dila mo ah. Parang meron kang ibang ipakahulugan sa mga sinabi mo. Kung tinamaan ka pala, ibig lang sabihin nun, meron talaga akong gustong ipahiwatig sa sinabi ko. Ang yabang mo naman. Kung ang pagiging tambay kang gusto mong tukuyin, tambay ka rin naman ah. Hanggang dito lang din sa lugar na to, makakarating. Huwag kang pakasiguro dyan. Ako, matino at hindi katulad mo. Kaya huwag mo ko ikukumpara sa'yo. Tayo ka lang dito sa lugar namin. Akala mo kung sino ka magsalita? Narinig mo naman ang kasabihan na mag-ingat ka sa dayo? Ngayon naman nananakot ka? Hindi ako nananakot. Akala mo lang yun. Pagkatapos ko yun sabihin, bumili na ako ng 2 klaseng ulam. Nginitian ko pa ang tindera na naging kaibigan na ni nanay. Pagkatapos kong makuha ang sukle, tumalikod na ako nang hindi sinusulyapan ng apo ni Lola Nara. Mula ng araw na yun, madalas ko nang mahuli ang matatalim na sulyap sa akin ni Errol. Tinataasan ko na lang siya ng kilay at hindi man lang ako nakakaramdam ng kaba na baka may gawin siyang hindi maganda sa akin.
Ninya, napansin ko lagi masama ang tingin sa'yo ng apo ni Aling Nara. Meron ba nangyari? Nagkasagutan lang po kami nung isang araw. Habang buwibili ako ng ulam sa kanto. Akala niya ata uurungan ko siya. Alam ko namang kaya mong pangalagaan ang sarili mo. Pero hanggat maaari sana, mas mabuti nang umiwas ka sa gulo. Wala po sa akin ng problema, kundi nasa kanya. Alam kong nasa lalaking yun ang problema. Pero pinapatulan mo kasi. Ano pong gusto niyong gawin ko? Ngitian lang siya habang putak ng putak sa harapan ko? Alam mo namang baka may sira na sa ulo nun dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Kaya dapat lang naiwasan mo na lang ang konfrontasyon. Wala na po tayong magagawa. Nangyari na eh. Huwag na nga po natin siyang pag-usapan pa. Naiiling na lang si nanay habang nakatingin sa akin. Dahil malimit kong makita si Errol sa bahay ni Lola Nara, hindi tuloy ako makapunta sa bahay niya para makamusta ko man lang. Iniiwasan ko na rin kasi na magpang-abot kami ng apo nito. Ayoko kasing tuluyang magalit sa akin si nanay. Hanggang magdesisyon na kong umiwas na ng tuluyan sa maglola. Nabanggit din kasi ni nanay na may nagkaka-interes na sa bahay namin. Mag-uusap na lang daw sila ng taong yun. Tungkol sa presyo ng bahay. Ibig sabihin lang nun, malapit na kaming umuwi ng probinsya. Naisip kong maigi ng habang maaga pa. Ilayo ko na ang sarili ko kay Lola Nara. Sigurado kasing hindi lang ako ang malulungkot oras na umalis na kami ni nanay. Habang nagsasaya kami ni nanay, dahil nagbigay na ng paunang bayad ng gustong bumili ng bahay, wala kaming kamalay-malay sa nangyayari sa bahay ni Lola Nara. Kasalukuyang sinisipa-sipa ni Errol ang matandang babae habang nakalugmok sa sahig. Wala ring habas ang pagmumura nito. Subukan mo magsumbong sa kahit na sino. Mananagot ka sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Huwag mo na akong tanungin pa. Dahil hindi ko rin alam. Nakikiusap ako sa'yo, Errol. Tigilan mo na ito. Kung may problema ka, tutulungan kita sa pinagdadaanan mo. Kami ng pamilya mo. Wala na makakatulong sa akin. Kahit sino pa sa inyo. Kung dahil sa paghihiwalay ng mga magulang mo, kaya ka nagkakaganyan, nandito pa ako. Alam mong mahal kita, Apo. Kayong lahat. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Hindi mo ako madadal sa mga sinasabi mo. Alam ko hindi mo ako mahal katulad ng ibang pinsan ko. Sila nagbibigay lagi sa'yo ng pera. Samantalang ako, wala man lang maibigay sa'yo. Lahat ng makita ni Errol ay binasag niya sa harapan ng kanyang lola. Wala naman nagawa matandang babae, kundi ang umiyak na lang sa isang tabi. Pagkatapos magwala, parang walang anuman nangyaring umalis ang binata. Sa labas ng bahay, naghihintay na ang mga kaibigan nito. Ako naman ng mga oras na yon ay abala sa binabasa kong aklat. Dahil nasa aklat ang buong atensyon ko, hindi ko na malaya ng biglang pagdating ni nanay. Ganun na lang ang gulat ko nang biglang bumukas ang pinto ng silid ko. Huli na para maitago ko ang hawak kong libro. Matalim naman ang titig ni nanay sa hawak ko. Kailan mo pa binabasa ang aklat na yan? Matagal na po, Nay. Nasa probinsya pa po tayo. Kabisado ko ng ilang pahina ng aklat na to. Ninya naman, bakit sinuway mo ang utos ko? Hindi ba sabi ko sa'yo, wag mong babasahin ang aklat na yan? Alam ko pong sinuway ko kayo. Pero sana maunawaan niyo ko. Gusto ko rin pong sundan ng yapak niyo ni Lola. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi biro ang gusto mong mangyari. Ayokong tumulad ka sa amin. Gusto ko maging normal ang buhay mo katulad ng ibang kaedad mo. Pero hindi ko po gusto na maging katulad nila. Gusto ko pong maging katulad nyo. Hindi ko naman po gagamitin sa masama ang mga natutunan ko eh. Para ano? Mangulam ng mga tao? Ang pumatay? Yun ba ang gusto mo? Hindi ko naman po gagamitin sa masama ang mga natutunan ko eh. Alam mo ba mula pagkabata,
Kinamumuhian ko na ang pamilyang pinagmulan ko. Hindi ko gusto na laging naaalala na mula ako sa pamilya ng mangkukulam. Na hindi ko tumatatakasan kahit ano man ang mangyari. Kahit labag sa loob ko, tinanggap ko na lang. Pero bakit ikaw? Gusto mong yakapin ang lahi natin? Dahil alam ko po na hindi lahat ng mangkukulam masama. Katulad niyo ni Lola, kahit kailan hindi niyo po ginamit ang kaalaman niyo sa pangungulam sa masamang bagay. Si Lola naman nung nabubuhay, yung mga masasamang tao lang ang ginagantihan niya. Katulad ng mga nananakit sa mga asawa. Wala pong dahilan para ikahiya niyo ang pagiging mangkukulam natin. Tatandaan ko po lahat ng sinasabi niyo. Mabuti ka pa. Malawak ang pangunawa mo sa lihim natin. Tanggap mo agad kung ano ang pamilya natin. Alam mo ba, buong buhay ko, lagi kong sinasabi na sana sa ibang pamilya na lang ako isinilang. Lagi kong ikinahihiya ang pamilyang pinagmulan ko. Samantalang ikaw pinagmamalaki mo pa. Kahit kailan po, hindi ko kayo ikakahiya dahil napakabuti niyo pong ina sa akin. Ikaw rin naman anak, kahit kailan hindi mo pinasakit ang ulo ko. Hindi ko na napigilang sugurin ng yakap si nanay. Alam ko ng mga oras na yun, hindi na niya hahadlangan ang kagustuhan ko na mapag-aralan ang kapangyarihang itim na mundo ng kulang. Mula nga noon, hindi na ako pinagbawalan pa ni nanay na basahin ang aklat na galing kay Lola. Tinuruan din niya ako kung paano mapapalakas ang kulam na gusto kong gawin. Tandaan mo lang anak, bawat kulam may kapalit. Tiyakin mo lang na sa mabuti mo yung gagamitin para hindi ka magsisi sa bandang huli. Tatandaan ko po lahat ng sinasabi niyo. Tuwing 3:00 ng Biyernes, magtiri ka ng 30 pulang kandila sa altar sa likod ng simbahan. Kasabay nun, usali mo ang Latin na nakasulat sa kauna-unahang pahina ng libro. Gawin mo yun lagi kung gusto mo mapalakas lalo ang kapangyarihan mo. Walang pag-aalinlangan na sinunod ko ang sinabi ni nanay. Kinabukasan nga, nagpunta ako sa pinakamalapit na simbahan sa amin. Bumili ako ng 3 kandila at saka yung sinindihan sa likod ng simbahan, kung saan meron maliit na altar para sa mga gustong magsindi ng kandila. Nang makompleto ko ng sindihan ng kandila, saka ko inusal ang dasal sa wikang Latin. Hinintay ko rin munang maubos ang 3 kandila bago ko umuwi. Malapit na ako sa bahay na makasalubong ko si Errol at ang barkada niya. Nanalim bigla ang tingin niya sa akin kasabay ng paglapit niya. Oo, talagang pinagtatagpo tayo ah. Oo, pansin ko nga. Kapag minamalas ka nga naman. Ang yabang mo talaga. Hindi ka ba natatakot sa amin ng tropa ko? Ano naman ang nakakatakot sa inyo? Talagang ginagalit mo ako ha? Uy! Saan kayo pupunta? Bakit bigla kayo nagsitakbuhan? Nag-iba rin ang tingin sa akin ni Errol. Para bang naging nakakatakot ang itsura ko sa paningin niya. Nanlalaki ang mga mata nito na umaatras palayo hanggang kumaripas na ng takbo. Nagtataka naman ako na nasundan ko na lang siya ng tingin. Nang mag-isa na lang ako, nakahinga naman ako ng maluwag. Hanggat maaari kasi, ayokong gamitin ang kapangyarihan ko sa kanya. Iniisip ko rin kasi si Lola Nara. Alam ko malulungkot siya kapag may masamang nangyari sa apo niya. Habang naglalakad pa uwi, naisipan ko munang puntahan si Lola Nara bago ko umuwi sa bahay. Naabutan ko siyang nasa labas ng bahay at inaayos ang basurahan. Halata ang pagkagulat sa mukha niya nang makita ko. Linya, buti nagawi ka rito. Kumusta ka na? Ayos lang po, Lola. Kamusta na rin po kayo? Mukhang tahimik na kayo dito ah. Ayos na nga kami ng apo ko. Hindi na niya ako inaaway. Mabuti naman po kung ganun. Napakabait na po ninyo para awayin pa niya. Nagkasakit po ba kayo? Para kasing nangangayayat kayo eh. Kasi sinumpong na naman ako ng hika. Hirap akong makatulog at makakain.
Ganun po ba? May iniinom po ba kayong gamot? Meron naman. Nagpabili ako kay Errol. Talagang maaasahan na po ang apo nyo ngayon ah. Sabi ko naman sa'yo magbabago rin ng batang yon. Sana nga po tuloy-tuloy na ang pagbabago niya. Dahil para rin yun sa kanya. Lagi ko nga yan sinasabi sa kanya. Paano po Lola? Uuwi na po muna ako sa bahay namin ah. Dadalawin ko na lang po kayo sa ibang araw. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mahihiya na kumatok sa bahay. Salamat, Iha. Nang nasa bahay na ako, sumagi sa isip ko na parang may kakaiba sa ikinikilos ni Lola Nara. May naaaninag din akong takot sa kanyang mga mata. Kapansin-pansin din ang biglang pagbagsak ng timbang nito. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na may tinatago ang matandang babae. Malamang gusto lang nitong pagtakpan ng apo. Inalis ko muna sa isip ang tungkol kay Lola Nara. Naghanda na lang ako ng hapunan namin ni Inay. Nung ang kumakain na kami, nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa pagpunta ko kay na Lola Nara. Kumusta naman si Aling Nara? Ayos naman daw po siya. Pero may palagay akong mayroon siyang tinatago. Kung katulad ni Errol lang kasama mo sa bahay, kahit sino hindi magiging maayos ang lagay. Kung meron man siyang hindi sinasabi sa'yo ibig sabihin lang nun, ayaw kanyang madamay sa problema nila. Parang ang bigat sa dibdib kung uuwi na tayo sa probinsya. Baka mamaya kung anong gawin ni Errol na yun kay Lola Nara. Hindi ko rin kasi maintindihan kung bakit hinayaan ng mga anak na yung apo lang ang makasama ng matanda. Hindi ba nila alam na gumagamit ng ipinagbabawal na gamotang lalaking yon? Hindi ko rin po alam, Nay. Baka wala talaga silang alam. Alam kong nakikita mo kay Aling Nara ang lola mo, kaya ka malapit sa matandang yon. Pero dapat mo nang putulin ang anumang nararamdaman mo. Malapit na kasi tayong umuwi Ayokong kapag nasa probinsya na tayo, ang isip mo nandito. Napatitig na lang ako kay nanay habang nagsasalita siya. May lungkot nga sa puso ko sa sinabi niyang malapit na kaming umuwi sa probinsya. Tama rin si nanay. Nakikita ko nga ang yumao kong lola kay Lola Nara. Pareho kasi silang mabait. Nang mga sumunod na araw, itinuon ko na lang ang buong isip ko sa pagpapalakas ng aking kapangyarihang itim. Marami akong bagong natuklasan kung paano ko lalong palalakasin ang aking kulam. Isa na ron ang pagsasamahin ng barang at kulam para mas maging mabagsik ito. Tumigil lang ako sandali na makaramdam ako ng uhaw. Nang nasa kusina na ako, nakarinig ako ng malalakas na sigawan sa kabilang bahay. Boses ni Errol na minumura ang lola nito. Biglang nagpanting ang tenga ko sa mga narinig ko. Agad akong lumabas ng bahay at sumugod sa bahay ng mga to. Ramdam ko ang pag-iinit na mukha ko sa matinding galit. Naabutan ko pang isinalya ni Errol ang matandang babae at tumama ito sa poste ng bahay. Hayop ka talagang lalaki ka! Ang sama mo talaga! Lola mo lang bang kaya mo, ha? Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Mangingialam ko na naman? Ha? Talaga bang sagad na hanggang buto ang kasamaan mo? Umalis ka na rito kung ayaw mo madamay. Humanda ka! Tatawag ako ng mga barangay tanod! Sinabi nang huwag kang makialam dito Sabi ng bitiwan mo ako Sa tingin mo papayagan kita tumawag ng tulong, ha? Pakawalan mo na siya, Errol! Huwag mo siya sasaktan! Bitiwan mo nga ang buhok ko! Kahit ako nagulat din nang biglang gumalaw ang mga upuan at mesa sa paligid. Nang tingnan ko si Errol, napuno ng takot ang mukha nito. Agad kong nilapitan si Lola Nara. Nabakas din ang takot sa mukha. Akma sanang lalabas ng bahay si Errol nang humarang sa daraanan niya ang mesa na gawa sa matigas na kahoy. Kaya puno ng pagtataka ang lalaki kung paano yun gumalaw. Nataranta pa ang lalaki kung saan nahahakbang.
Hanggang tuluyan na siyang nakalabas ng bahay na yun na nanginginig sa takot. Mabuti pa po Lola, doon po muna kayo sa bahay. Baka balikan kayo ng apo niyo. Teka lang, nakita mo ba ang nangyari? Paano gumalaw ang mesa at mga upuan? Hindi ko rin po kayo ipaliwanag eh. Hindi kaya merong nagbubulto sa bahay na ito? Hindi kaya ang yumao kong asawang nagbumulto niya? Pasensya na po kayo, Aling Nara, sa sasabihin ko ha. Pero napakawalang hiya po ng apo ninyo. Dapat sa kanya ipinapupulis ng magtanda po. Huwag na lang. Nakakaawa rin kasi kung makukulong siya. Dahil lang kasi sa impluensya ng barkada kaya nagkakaganon ng batang yon. Umaasa pa rin ako na magbabago siya. Naku po, malabo na po ang sinasabi ninyo. Lalo't may bisyo naman ang lalaking yun. Bakit hindi nyo nalang ipaalam sa mga anak ninyo ang ginagawa ng apo nyo sa inyo? Kapag ipinaalam ko sa kanila, baka sila mismo ang magpalayas kay Errol. Wala nang ibang mapupuntahan ng apo ko kapag nagkataon. Sobra na po kasi ang ginagawa sa inyo eh. Aba, tumanda na ako sa ganitong edad hanggang mamatay po ang mga magulang ko. Hindi ko po nagawang sumagot-sagot at lalo yung murahin sila. Apo nyo lang po siya. Tahimik lang ako nakikinig sa kanilang usapan. Napapailing na lang ako. Dahil ipinagtatanggol pa ni Lola Nara ang kanyang apo. Sa huli, mas nanaigang pagmamahal niya sa apo at ayaw magsumbong sa kapitan ng lugar para sana mabigyan ng aksyon ang ginawa ng apo sa kanya. Isang gabi lang nagpalipas si Lola Nara sa bahay namin. Kinabukasan nagpumilit na rin siyang bumalik sa bahay nila. Nangako na lang kami ni nanay na lagi siyang babantayan anuman ang mangyari. Hinatid ko pa si Lola Nara sa kanila at sinigurong maayos na siya bago ako umalis. Pagdating sa bahay, naroon ang aking ina at waring hinihintay ang pagbabalik ko. Hindi po ba kayo magbibingo ngayon? Gusto mo na kitang kausapin? Tungkol po ba saan? Nagkabayaran na ng bahay. Ibinigay na ng bagong may-ari ang balanse. Sa 1 linggo uuwi na tayo ng probinsya. Oh, hindi po ba pwedeng humingi pa tayo ng palugit? Ibig kong sabihin, baka kahit 1 buwan pa tayo dito sa bahay. Pwede naman siguro. Pero bakit kailangan pa nating magtagal dito? Dahil na naman ba kay Aling Nara? Gusto ko lang po kasi na makatiyak na ayos lang po siya kapag umalis na tayo. Ano bang plano mo? Nag-iisip pa po ako ng paraan. Baka naman may naisip ka ng solusyon sa problema. Ipapaalala ko lang ulit sa iyo, Ninya. Kung ano man ang gagawin natin sa kapwa natin, masama man o mabuti, asahan mong may balik yun sa iyo. Alam ko naman po, handa naman ako sa pwedeng mangyari. Lingid sa aming mag-ina na nakarating kay Errol at sa mga barkada nito na ibinenta na ang bahay namin. Kaya alam nila na may pera kami. Nang gabing yun, planado nila na pasukin kami. Nung hating gabi, tinangka na nilang pasukin ang bahay namin. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapasok, isang pangyayari na mahirap ipaliwanag ang naganap. Pakiwari nila tila humihinga ang buong bahay na yun. Naroon din ang pakiramdam na tila merong nagmamasid sa kanilang galaw. Kaya sa may pintuan pa lang, kumaripas na ng takbo ang mga kasama ni Errol. Tanging siya na lang ang naiwan doon. Nais na rin sana niyang tumakbo paalis, pero nanaigang kuryosidad sa kanya bago pa siya makagawa ng hakbang. Dumadagundong na ang boses ni nanay sa buong bahay, kasabay ng pagbaha ng liwanag sa sala. Ang lakas naman ng loob mong pagnakawan kami. Ha? Nagkakamali ka. Wala akong tangkang masama sa bahay nyo. Huwag ka na magkaila. Nababasa ko nasa isip mo. Aalis ka o tatawag ako ng mga pulis? Sinabi nang wala akong tangkang masama sa inyo eh. Sige lang. Kumbinsihin mo pa ng kasinungalingan mo ang sarili mo. Hindi na nagsalita pa si Errol.
Basta na lang siyang kumaripas ng takbo paalis. Saka naman ako lumabas sa silid ko. Pareho kami ni nanay na hindi pa natutulog ng mga sandaling yon. Kaya namalayan namin ang pagdating ni Errol at mga kasama nito. Hindi na tayo ligtas dito, Ninya. Anong mang sandali maaaring mabunyag sa ibang taong lihim na pinakaiingatan natin. Hindi mo na nga napigilang gamitin ang kapangyarihan mo nun sa bahay nila. Nagawa mong pagalawin ng mesa at mga upuan nang hindi nag-iisip na baka paghinalaan ka nila. Hindi naman po sila naghinala sa akin. Naisip pa nga po ni Lola na baka kagagawan niyo ng namayapa niyang asawa. Kung sina Errol naman po magkukwento, alam ng lahat na gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Baka isipin lang nila na nasisiraan na sila ng bait. Maaaring tama ka pero kailangan na rin nating umalis dito sa lalong madaling panahon. Huwag na matigas ang ulo, Ninya. Wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lang kay Inay. Naisip ko na kapag nakauwi na kami sa probinsya, makakalimutan ko rin ang tungkol kay Lola Nara. Nang mga sumunod na araw, hindi ko nakikita si Errol. Tingin namin ni Inay, nagtatago ito dahil sa pagkakahuli namin sa kanila sa tangka nilang pagnanakaw. 2 araw bago kami umalis ni Nanay, pinuntahan ko si Lola Nara para magpaalam. Aalis na kayong mag-ina? Napagdesisyon na po kasi ni Nanay na ibenta na lang po tong namanan niyang bahay at bumalik na lang po kami ng probinsya. Nandoon na po kasi ang hanap buhay namin eh. Ganun ba? Buong akala ko talaga magtatagal na kayo rito. Kayo pa naman ang pinakamabait kong naging kapitbahay dito. Lola, sana po ay kausapin niyo na ang mga anak niyo tungkol sa kalagayan niyo. Nag-aalala na rin po kasi ako sa inyo. Na baka ko anong gawin sa inyo ni Errol eh. Huwag ka mag-alala, Iha. Hindi ko na lang siya papapasukin dito sa bahay ko. Ilang araw na rin naman na hindi siya nagpapakita sa akin. Baka hanggang ngayon ay nagtatago pa rin. Huwag po kayong pakampante, Lola. Mabuti na rin po na mag-iingat kayo. Maraming salamat sa iyo, Iha. Sana talaga naging apo na lang kita. Ang bait mo kasi. Ngumiti lang ako kay Lola Nara. Niyakap ko pa siya bago ko umuwi sa bahay. Sa sandaling panahon, ay napamahal na rin sa akin ang matandang babae. Nung gabing yon habang naghahaponan kami ni Inay, nakarinig kami ng malalakas na kalabog sa bahay ni Lola Nara. Nagkatinginan pa kami ni Nanay bago ko mabilis na tumayo at saka nagtungo sa bahay nila. Nakasalubong ko pa si Errol na may bit-bit na maliit na bag. Pinagnakawan mo rin bang lola mo? Huwag kang makialam sa akin. Umalis ka sa daraanan ko. Sumusobra ka na talaga! Hindi ko na to palalampasin pa! Tinabig ako ni Errol na halos magpatumba sa akin. Mabuti na lang nasaloko ni Nanay. Na matalim din tinitigan si Errol na dire-diretso lang na umalis. Hindi na namin pinagkaabalahan na habulin pa siya. Agad na kaming pumasok sa loob ng bahay. Sa isang silid, nakita naming walang malay si Lola Nara na nakahiga sa sahig. Magulo rin ang buong silid na parang dinaanan ng bagyo. Nang lapitan namin si Lola Nara, doon namin napansin ang umaagos na dugo sa kanyang ulo. Napansin din namin na marami siyang mga pasa sa katawan. Agad na tumawag ng tulong si Inay sa mga kapitbahay. Mabuti na lamang naagapan naming dalhin sa ospital si Lola Nara. Sabi ng doktor na tumingin rito, kung nahuli pa raw kami ng ilang minuto, baka hindi na nila naisalba ang buhay ni Lola. Hinintay lamang namin dumating ang pamilya ni Lola Nara bago kami umalis ni Inay. Kinabukasan na pag-alaman namin na nawawala ang titulo ng bahay ng matandang babae. Kinuha yun ni Errol at nang hindi pumayag si Lola Nara, hinampas niya na matigas na bagay ang ulo ng matanda. Ang nakakalungkot lang, walang ginawang aksyon ng pamilya ni Lola Nara para mapanagot ang apo nito.
Reresolbahin na lang di umano nila ang problema sa loob ng pamilya. Kaya siguro hindi nagtatanda ang lalaking yon dahil kinukonsinti nila. Kaya pala hindi magawang magsumbong ni Lola Nara sa kanila dahil alam nito ang mangyayari. Kung noon pa sinuweto na nila ang lalaking yun, hindi na sana lalala ng ganun ang pag-uugali. Palibasa kasi hindi sila ang piniperwisyo. Hindi ko nahahayaan na palagpasin ang ginawa ng Errol na yun. Kung hindi nila kayang turuan ng leksyon ng lalaking yun, pues ako ang gagawa. Sigurado ka na ba anak sa gagawin mo? Opo, Nay. Ang lalaking yun ang unang makakatikim ng kulam ko. Pinuntahan ko muna si Lola Nara para tuluyan na magpaalam sa kanya. Nasa bahay na siya ngayon, kasamang ibang apo na nagbabantay sa kanya. Maliban sa apo, kinuhanan din siya ng tagapag-alaga ng mga anak. Matatagalan din kasi bago bumalik ang lakas na nawala sa kanya. Talaga bang tuloy na ang pag-alis ninyo mag-ina? Opo, Lola. Dapat nga po nung nakaraang linggo pa eh. Kaya alam po hinintay ko po munang bumuti ang lagay nyo. Sa totoo lang, Ninya, mula ng gabing saktan ako ni Errol, natatakot na ako. Hindi rin ako makatulog sa gabi kahit may mga kasama ako. Pakiramdam ko, anumang sandali ay babalik siya para saktan ako. Ipanatag niyo po ang kalooban niyo. Hinding-hindi na po niya kayo masasaktan kahit kailan. Hindi ko po yun hahayaan. Magtiwala lang po kayo sa akin. Makakaasa po kayo. Nang makauwi kami ni nanay sa bahay namin sa probinsya, wala na akong inaksayang oras. Agad ako nagkulong sa silid ko. At saka inilabas ang mga kakailanganin ko sa gagawing paghihigante. Naghintay pa akong gumabi para mas maging mabagsik ang gagawin kong orasyon. Kailangan ko kasing magtawag ng mga espiritu sa paligid. Kinuha ko ang larawan ni Errol sa gamit na dala ko. Inilabas ko rin ang mga garapon na may lamang iba't ibang insekto. Kinuha ko rin ang aklat ni Lola na lagi kong binabasa. May pahina doon ang lubos na nakakuha ng atensyon ko. Nakatala kasi doon ang pinagsamang kulam at barang para mas maging mabagsik ang sumpang igagawad ko sa isang tao. Nang sumapit ang takdang oras, sinindihan ko na ang napakaraming kandila na halos maramdaman ko na ang init na nagmumula sa mga ito. Binuklat ko na ang aklat at sinambit yun ng paulit-ulit. Kinuha ko na rin ang larawan ni Errol. Una muna pinatakan ko ang larawan ng kandila. Hinayaan ko ring gapangan yun ng iba't ibang insekto. Kinabukasan, kakaibang siglang naramdaman ko. Batid ko kasing nagtagumpay ang paghihiganti ko. Sana yan na ang una't huli na gagawin mo yan. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hindi ko rin po gustong gagawin ko. Pero ito lang po ang paraan para matulungan natin si Lola Nara. Nauunawaan kita, anak. Ano nga bang klaseng kulam ang ginawa mo sa lalaking yun? Binigyan ko siya ng sakit na kailanman hindi niya makakalimutan. Ang pinakamatindi sa lahat. Yan din ang sakit na ibinigay ng tiyahin ko sa lalaki ng loko sa kanya noon. Naghirap muna talaga siya bago nalagutan ng hininga. Tama lang yun kay Errol. Magdusa muna siya bago siya tuluyang mamaalam. Napangiti ako nang makita ko sa balintataw ko ang pwedeng sapitin ni Errol. Lingid sa akin ng mga oras na yun. Kausap ni Lola Nara ang apo nitong si Errol. Malaki nang ipinayat ng lalaki. Dahil sa matinding pag-uusig ng konsensya nito. Dahil sa nagawa sa kanyang lola. Patawarin niyo po ako, Lola. Kung gusto niyo po, saktan niyo din ako gaya ng ginawa ko sa inyo. Hindi ko na kailangan gawin yon. Ang mahalaga sa akin, taus-puso ka nagsisisi sa mga kamalian mong ginawa. Maraming salamat po, Lola. Sa dami ng nagawa kong kasalanan, nagawa niyo pa rin akong patawarin. Apo kita. Mahal ko kayong mga apo ko. Gusto ko na magbago ka na. Kalimutan mo na ang masamang bisyo. Makinig ka sa amin
Para din sa'yo yan. Opo, La. Naliwanagan na rin po ako sa mga sinabi ng ama ko sa akin. Napagtanto ko po na marami akong sinahin na pagkakataon sa buhay ko. Ayusin ko na po talaga. Pangako po yan. Nang araw ding yun, napatawad ni Lola Nara ang kanyang apo. Dama rin kasi niya ang sinseridad dito. Batid niyang tuluyan na nagbago ang binata. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Kung kailan hindi ko nasaksihan ang taus-pusong pagsisisi kay Errol, saka naman gumagana ang sumpa na aking ginawa. Maghahanap sana ng trabaho si Errol ng araw na yun. Pero biglang sumama ang pakiramdam niya. Ilang oras din siyang nasa loob ng banyo. Paglabas niya, nanlulupaypay siya sa matinding panghihina ng katawan. Butil-butil din ang pawis niya sa noo at katawan. Ayos ka lang ba, iho? Oho, baka may nakain lang po ko na nakasama sa tiyan ko. Ang mabuti pa eh. Huwag ka na munang tumuloy ngayon sa paghahanap ng trabaho. Magpahinga ka na muna. Sige po. Bukas na lang po ako lalabas para maghanap ng trabaho. May gusto ka bang kainin? Ipagluluto kita. Hindi pa po ako nagugutom. Mamaya na lang po. O sige, tawagin mo lang ako o isa sa mga kasama natin dito sa bahay kapag may kailangan ka. Tumango lamang si Errol. Pakiramdam niya kasi nanghihina siya lalo. Nang maiwan mag-isa sa silid, hinila naman siya ng antok. Pero hindi pa man natatagalan sa pagkakaidlip. Nagising na siya dahil sa pagkulo ng tiyan niya. Dali-dali siyang pumunta ng banyo. Muntik na siyang hindi umabot. Nagkatingin na naman sina Lola Nara, ang apo nito at isa pang kasama sa bahay na yun na si Rona. Isang oras din na nasa loob ng banyo si Errol. Nang lumabas naman, para na siyang lantang gulay. Agad naman siyang inalalayan ng pinsan at ni Rona. Ayos ka lang ba, Errol? Mabuti siguro. Dalhin ka lang namin sa doktor. Ayos lang po ako, Lola. Iinom na lang po ako ng gamot. Meron pa naman po ako dyan eh. Kasi sobrang putla mo na eh. Para bang wala ng dugon dumadaloy sa'yo. Huwag niyo na po akong alalahanin. Baka mamaya kayo naman po magkasakit sa pag-aalala sa akin. Bukas po tiyak na mabuti na ang pakiramdam ko. Bakas pa rin kay Lola Nara ang labis na pag-aalala sa apo. Taimtim na lang siyang nagdasal na sana bumuti na nga ang lagay nito. Sa kabila kasi ng mga ginawa ni Errol, mahal na mahal pa rin siya ng lola niya. Kinabukasan nagpaluto si Lola Nara ng sopas. Hindi pa rin kasi bumubuti ang kalagayan ng apo. Pabalik-balik pa rin ito sa banyo. Hindi rin kasi tumatalab ang gamot na ininom at lalo pang ang lumalala ang kondisyon niya. Sa kabila ng nararamdaman niya, tumanggi pa rin si Errol na magpadala sa ospital. Baka makuha din daw yun sa pag-inom ng gamot. Ipapasundo ko na lang ang mga magulang mo, iho. Hindi na po kailangan, Lola. Ayoko naman po makabala pa sa kanila. Baka sila ang makakumbinsi sa'yo na magpatingin sa doktor. Okay lang po talaga ako, Lola. Ganito na lang po. Kapag hindi pa umigi ang lagay ko sa mga susunod na araw, ako na po mismo ang pupunta sa doktor. Hay, ang tigas talaga ng ulo mo. Para din naman sa'yo ang sinasabi ko eh. Alam ko rin naman po yun. Huwag niyo na po akong alalahanin. O sige, basta magsabi ka lang kapag hindi mo na kaya ha. Tumango lang ang binata bago inayos ang pagkakahiga. Matagal naman siyang tinitigan ni Lola Nara. Nagtataka kasi siya na sandaling oras lang ay ganun kabilis bumagsak ang timbang ng apo niya. Namumula rin ang mukha nito na para bang matagal na nasa ilalim ng araw. Nang makitang nakapikit na ang binata, saka lang siya lumabas ng silid nito.
Malalim pa rin ang iniisip ni Lola Nara sa totoong nangyayari sa apo. Unti-unti na rin siya nagkakahinala sa totoong nangyayari rito. Kinabukasan, napasukan ni Lola Nara ang apo na namimilipit sa sakit. Dinala na nila ang binata sa ospital kahit ayaw pa nito. Pagdating doon, agad naman silang inasikaso. Ang ipinagtataka lang nila, wala naman silang nakita na anumang sakit kay Errol. Bumuti na rin ang pakiramdam nito na para bang walang iniindang sakit sa katawan. Sabi ko naman po sa inyo, Le. Wala lang to. Baka may nakain lang ako na nakasama sa tiyan ko. Kung makikita mo lang ang itsura mo, akala mo mamamatay ka na sa sobrang pamimilipit sa sakit. Kaya hindi mo kami masisisi na dalhin ka na agad sa ospital. Nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Sa kabila po ng mga ginawa ko, nagmamalasakit pa rin po kayo sa akin. Huwag mo lang ang ulit-ulitin ang bagay na yan. Nagbago ka na kaya huwag mo nang balikan ang nakaraan. Opo, La. Bakit po? Para kayong natitigilan. Nagtataka lang kasi ako sa nangyari sa'yo. Sana mali ang hinala ko. May itatanong nga pala ako sa'yo. May kakilala ka ba na may matinding galit sa'yo? Sa dami po na nakagalit ko, hindi ko na po rin alam kung ilan silang may galit sa akin eh. Seryoso ako, Apo. Isipin mo maigi kung sino sa tingin mo ang nagawa mo ng masama. Na maaaring hanggang ngayon ay may galit pa rin sa'yo. Si Nina po at ang nanay niya. Kasi po, bala ko po sanang pagnakawan sila. Kaya lang nahuli nila ako. Ano? Ang mag-inang kapitbahay natin? Opo, medyo naiibahan nga po ako sa babaeng yun eh. Basta, mahirap pong ipaliwanag kung anong meron sa kanya. Hindi na natin sila matatanong pa. Umalis na sila dyan sa bahay nila. Oo nga po eh, nabalitaan ko nga. Bakit po? Ano ang itatanong niyo sa kanila? Baka kasi, Apo, may kumukulam sa'yo. Lalo't hindi ka makitaan ng sakit ng mga doktor na tumingin sa'yo. Lola naman, nagpapaniwala na naman kayo sa mga ganyan. Huwag mo akong tawanan. Baka nga tama ako. Hindi ko naman po kayo tinatawanan kundi sinabi niyo. Tapos pinaghihinalaan niyo pa yung mag-ina. Wala naman sa itsura nilang pagiging mangkukulam eh. Tsaka, di po ba malapit kayo sa mag-ina na yun? Oo nga. Malapit nga ako sa kanila lalo na kay Ninya. Napakabait kasi nila sa akin nung nandito pa sila. Hindi ko naman sila pinagbibintangan. Pero aaminin ko na hindi ko sila gaanong kilala. Sige po, para mapanatag na po kayo. Magpapatingin na po ako sa ibang doktor. Para makatiyak po tayo na wala talaga akong sakit. Mabuti pa nga. Hindi rin kasi ako matatahimik. Pagkatapos ng pag-uusap ng maglola, agaran din naman nagpatingin sa ibang doktor si Errol. Ginawa niya yun para makampante si Lola Nara. 3 doktor ang sumuri sa kanya. Pero iisa ang naging resulta. Walang makitang sakit sa kanya. Sa kabila ng pagsusuri, lumalala pa rin ang kondisyon ni Errol. May mga gabing hindi na siya makatulog. Antok na di umano ang mga mata niya. Pero ang diwa niya ay pilit siyang ginigising. Dumating na nga sa punto na nireseta na siya ng gamot pampatulog. Pero hindi yun umepekto sa kanya. Nagpahayag naman ng ilang kapamilya na baka resulta yun ng dating bisyo ng binata. Pero hindi naniniwala si Lola Nara. Nararamdaman niyang may ibang sanhi kung bakit nagkasakit ang binata. Naabutan pa ng tagapag-alaga niya si Lola Nara. Nagising pa sa kanyang silid nung mga oras na yun. Bakit gising pa po kayo? Hindi ako makatulog eh. Dahil po ba sa apo ninyo? Tingin ko po kasi hindi doktor ang kailangan niya eh. Pareho pa tayo nang iniisip, Rona? Na baka kinukulam si Errol? Yan ang hinala ko.
Baka may nakagalit siya na hanggang ngayon gumaganti sa kanya. Posible nga po ang iniisip ninyo. Lalo't walang makitang sakit ang mga doktor sa kanya. Sabihin mo, may naiisip ka ba na pwede nating gawin para matulungan ang apo ko? Kailangan po natin ng albularyo. Sa baryo Patoto po, kung saan ako nanggaling, meron doon ang gagamot sa mga kulam at mga sinasapian. Kahit nga po yung mga sakit sa pag-iisip kaya niyang pagalingin. Ganyan po kasi ang naging sakit ng kapitbahay namin. Akala sinasapian na. Yun pala, hinangin na ang utak kakaisip kung paano yayaman. Maaari ba natin puntahan bukas ang sinasabi mong albularyo? Ako na lang po ang pupunta. Huwag na po kayong sumama. Malayo po kasi yun at lubak-lubak ang daan papasok. Baka po matagtag lang kayo sa biyahe. Salamat, Rona ha. Sana mapagaling ng albularyo na yun ang apo ko. Magtiwala po kayo at sabayan nyo na rin po ng panalangin. Yung po talaga ang pinakamabisang gamot laban sa kulam. Kinabukasan, pagkatapos maghanda ng almusal ni Rona, agad na rin siyang lumakad. Nagbilin lang siya sa apo ni Lola Nara na tingnan-tingnan na rin si Errol. Madalas na natutulog lang ang binata sa araw. Tuwing sasapit kasi ang hating gabi hanggang sa pagbubukang liwayway, ay dumadaing ito ng matinding sakit ng tiyan. Si Lola Nara naman, pinuntahan ng apo para tingnan ang kalagayan nito. Nagulat pa ang matandang babae nang makita ang kalagayan ng apo. Buong mukha kasi nito, tinubuan ng mga maliliit na bukol. Halos hindi na nga makita ang mga mata nito. Maging ang buong katawan ay puno na ng mga sugat. Nakabaluktot pa ang binata sa pagkakahiga sa kama. Hindi na rin kaaya-aya ang masangsang na amoy na lumalabas sa katawan nito. Diyos ko, kung sino man ang may kagagawa nito sa apo ko, haplusin niyo po ang kanyang puso. Patawarin na sana niya si Errol. Nagsisisi na po ang apo ko sa mga nagawa niyang kasalanan. Dahil hindi matagalan na makita sa ganong ayos ang apo, lumabas na lang ng silid na yun si Lola Nara. Bago naman magtanghalian, dumating na rin si Rona at ang albularyong kilala sa pangalan na Kaambo. Sinabi nito na titignan muna nito ang binata para malaman kung kinukulam nga ba o sadyang may sakit ito. Sa mga sinasabi ng albularyo, puro tango lamang ay itinutugon ni Lola Nara. Pinaalis muna sila ng albularyo sa loob ng silid. Sabi pa nito sa kanila na ipaubaya nila rito ang binata. Nagpahabol pa ang albularyo na hindi basta-basta ang taong nasa likod ng pagkakasakit ng binata. Magtiwala lang po kayo. Mapapagaling ni Kaambo ang apo ninyo. Naniniwala naman ako sa sinasabi mo. Mukha nga siyang magaling na albularyo. Mabuti nga po nung pagpunta ko konti lang po ang nagpapagamot. Kaya hinintay ko na lamang siyang matapos. Bago nga po ako makapagsalita, alam na agad niya ang sadya ko. Ganun po siya kagaling. Salamat, Rona. Minsan naiisip kong mabuti pa ang ibang tao maaasahan. Kung sinabi ko ito sa mga anak ko, baka pagtawanan lang nila ako. Naalala ko tuloy nung minamaltrato pa ako ng apo ko. Ibang tao rin ang tumulong sa akin noon. Grabe naman po pala ang apo ninyo. Siguro nga po, karma ang nangyayari sa kanya. Ay sorry po. Ayos lang yun. Hindi mo kailangan mag-sorry. Kahit sino marahil, ganun din ang iisipin. Salbahin naman kasi ang apo ko noon. Nagbago na rin naman po siya. Lahat naman ng tao may karapatan na bigyan ng pagkakataon na makapagbago. Ganun nga dapat. Pero ang gumawa nito, ayaw nang bigyan ng pangalawang pagkakataon ng apo ko. Meron po ba kayong pinaghihinalaan? Meron. Pero hindi ako sigurado kung sila nga bang kumukulam sa apo ko. Hinagod pa ni Rona ang likod ni Lola Nara.
Mukha kasing maiiyak na naman ang matanda dahil sa awa sa apo. Ilang oras na silang naghihintay sa labas ng silid. Panaka-naka rin nilang naririnig ang mga sigaw ni Errol na tila nahihirapan. Halos dumurog yun sa puso ni Lola Nara. Samantala pag-uwi ko galing Aplaya, nakaramdam ako ng ibang presensya sa loob ng bahay namin. Inilapag ko lang sa lababo ang binili kong isda at saka ako pumasok sa silid ko. Nagulat ako nang makitang namatay ang mga kandila sa harapan ng altar. Agad kong hinanap ang posporo at sinindihan ng mga kandila. Kinuha ko rin ang aklat ng yumao kong lola. Tiningnan ko ang pahina kung saan ko kinuha ang orasyon sa salitang Latin na lagi kong sinasambit tuwing hating gabi hanggang magbubukang liwayway. Sa aking pagtataka, unti-unting nabubura ang mga nakasulat doon. Mabuti na lang, kabisado ko na ang mga nakasulat. Nang sulyapan ko ang mga kandila sa altar, tila may umiihip doon para mamatay ang apoy. Doon ko napagtanto na meron kumakalaban sa kulam na ginawa ko. Paulit-ulit akong sumambit ng orasyon, nakukontra sa taong kumakalaban sa aking kapangyarihan. Nagtagal din ng ilang oras ang pakikipagbunuko sa taong hindi ko nakikita. Pero ramdam ko ang presensya. Nakatitig na lang ako sa mga kandila nang marinig ko ang pagdating ni Inay. Agad ako lumabas ng silid ko. Oh, bakit hindi mo pa nililinis tong mga isda? Akala ko ba ikaw nang bahala sa mga to? Teka, may problema ba? Para may kumukontra sa iginawad kong sumpa kay Errol. Ha? Anong sinasabi mo? Kanina po kasi pagdating ko ang bigat sa pakiramdam ng bahay natin. Naramdaman ko ang presensya ng ibang tao. Pagpasok ko sa silid, nakapatay yung mga kandila sa altar. Hindi maaaring mamatay ang mga kandila. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nalaman na nila ang ginawa mo. Nakahanap din siguro sila ng magaling na albularyo. Ano pong gagawin ko, Nay? Ang mabuti pa, itigil mo nang ginagawa mong pagpapahirap sa apo ni Aling Nara. Tutal naman, ilang araw na siyang nagdusa. Ayoko po, Nay. Hindi pa sapat yun. Dapat sa kanya, magdusa bago mamatay. Kapag natalo ka ng albularyo na gumagamot sa binatang yun, babalik sa'yo ang sumpang ginawa mo. Hindi po yun mangyayari, Nay. Hindi ako matatalo ng taong yun. Lalo ko siyang pahihirapan. Ninya, makinig ka sa akin. Hindi ka pa ganun kadalubhasa sa pangungulam. Malaki ang posibilidad na matalo ka sa huli. Ayoko mapahamak ka, kaya itigil mo na yan. Hindi ko po gagawin. Ninya, bumalik ka dito! Ninya, buksan mo ang pinto! Mag-usap pa tayo! Walang nagawa si nanay nang hindi ko siya pinagbuksan ng pinto. Nagkulong lang ako maghapon sa silid ko. Patuloy ako sa pag-usal ng orasyon para lalong maghirap si Errol. Nang mga oras na yun, hindi na ako makapag-isip ng tama. Basta ang alam ko lang, kailangan ko mabigyan ng kaparusahan si Errol dahil sa mga ginawa nitong kasalanan. Alam ko na babalot na ng galit ang puso ko, kaya wala na akong makapampagsisisi sa ginagawa ko. Habang umuusal ng orasyon, isang boses ang naririnig ko. Inuutusan ako noon na itigil na ang ginagawa ko. Lalo ako nakaramdam ng galit sa sinumang nag-uutos na yon. Sino ka para utusan ako? Tumigil ka! Hindi mo ako mapapasunod. Ikaw ang tumigil sa pagtulong sa lalaking yan. Hindi siya karapat-dapat. Sa ginagawa mo, wala kang pinagkaiba sa kanya. Lalo ko pang nilakasan ang boses ko sa pagsambit ng mga orasyon. Hindi ko na lang pinansin ang boses na naririnig ko. Itinutok ko na lang ang buong atensyon ko sa ginagawa ko. Nang biglang lumakas ang apoy ng mga kandilang nakasindi sa harapan ng altar. Sumabog yun at tumama sa mukha ko. Napasigaw na lang ako
Bago ko mawalan ng malay, narinig ko pa ang malakas na pagtawag sa akin ni nanay. Nang mga oras na yun, masayang lumabas ang albularyo sa silid ni Errol. Sinabi nito na magaling na ang binata. Napayakap naman sa isa't isa sa Lola Nara at Rona. Ilang sandali lang, pinayagan na sila ng albularyo na makapasok sa silid ni Errol. Maluha-luha pa si Lola Nara nang lapitan ng apo. Magaling ka na nga, Apo. Nawala na ang mga sugat mo sa mukha at katawan. Sabi ko na sa inyo magaling yan si Kaambok. Salamat sa inyo. Magaan na ang pakiramdam ko. Totoo nga palang may kulam. Akala ko talaga para lang yung panakot. Totoo ang kulam. Madalas tong gamitin para maghiganti ang isang tao. Kung hindi mo to magagawang gamutin, pwede mo tong ikamatay. Ngayon alam ko na. Mas lalo akong naliwanagan. Kalimutan na natin ang pangyayaring ito. Ang mahalaga, magaling ka na. Magsilbi sana itong aral sa iyo, Apo. Opo. Opo, Lola. Bago umalis ng araw na yun si Kaambo, may ibinigay pang kwintas ito kay Errol. Sabi sa binata, proteksyon di umano yun laban sa masasamang elemento, maging sa kulam at barang. Iingatan di umano siya ng kwintas upang hindi na maulit ang nangyari sa kanya. Hindi na rin nila inalam kung sino ang nasa likod ng pangungulam sa binata. Sinabi rin kasi ng albularyo sa kanila na ibinalik nito ang kulam sa taong gumawa nun. Sapat na di umano yung kabayaran sa ginawa ko kay Errol. Samantala, hindi ko matanggap ang naging resulta ng pagkatalo ko. Sa galit ko, binasag ko ang salamin sa harapan ko. Napasugod naman si inay sa akin. Ano nangyari? Bakit nabasag ang salamin? Wala ngayon. Ayoko nang makakita ng salamin sa bahay na to. Ayokong makita ang pangit na mukha na to na nagpapaalala lang sa pagkatalo ko. Ninya, wala na tayong magagawa pa sa bagay na yan. Tanggapin mo na lang ang kinahinatnan ng ginawa mo. Sabi ko naman sa'yo, ano man ang gawin natin sa kapwa, mabuti man o masama, babalik sa atin yun. Sana hinayaan ko na lang na maltratuhin siya ng apo niya. Sana hinayaan ko na lang siya pagmalupitan. Hindi sana pumangit ang mukha ko. Sana nakinig na lang ako sa inyo. Pati si nanay ay napaiyak na rin. Niyakap pa niya ako ng mahigpit. Marami akong pinagsisisihan. Marami sana ang nagsasalimbayan sa utak ko ngayon. Dahil sa bugso ng damdamin ko, habang buhay akong magdurusa. Lumakas lalo ang panaghoy ko nang maisip na habang buhay kong dadalhin ang pangit kong mukha. Mula nga noon hindi na ako naglalabas ng bahay. Tinutukso lang naman akong pangit ng mga tao sa amin. Nakakadagdag lang yun sa depression na nararanasan ko. Si nanay na lang ang lagi kong nakakasama. Iniwasan ko na rin kasi ang mga kaibigan ko. Mula nang mangyari ang pagkasira ng mukha ko, hindi ko na ulit hinawakan ang aklat ni Lola. Unti-unti ko na rin kinamuhian ang pamilyang pinagmulan namin ni nanay. Wakas,